Kapag nakakarinig tayo ng kwento tungkol sa mga serial killer, ang unang reaksyon natin ay madalas, halimaw siya. Mas madaling isipin na ipinanganak silang walang kaluluwa. Pero para sa mga psychologist at neuroscientist, mas komplikado ang reaksyon nila. Ang tanong nila, ano ang nasira sa loob ng utak ng taong ito? Noong summer ng 1985, niyanig ni Richard Ramirez ang California. Hindi lang dahil sa brutalidad niya, kundi dahil sa kawalan niya ng pattern. Walang tiyak na biktima, bata, matanda, lalaki, babae, kahit ano ang estado sa buhay. Sa larangan ng psychology, tinatawag itong disorganized at impulsive behavior. Ngayon hihimayin natin ang kaso ni Richard Ramirez, hindi lang ang mga krimen niya, kundi ang madilim na siyensya sa likod ng kanyang pag-iisip. Paano ba nabuo ang utak ng isang night stalker? Sa psychology, laging may debate, nature versus nurture. Ipinanganak ka ba talagang masama, nature? O binuo ka ng iyong kapaligiran, nurture? Kay Ramirez, ang sagot ay pareho. Nagkaroon ng tinatawag na perfect storm o ang perpektong kombinasyon ng biological at environmental factors para sirain ang kanyang psyche. Noong bata si Ramirez, 2 beses siyang nakaranas ng matinding head trauma o pinsala sa ulo. Bakit ito importante sa psychology? Ang mga pinsalang ito ay tumama sa kanyang prefrontal cortex, ang parte ng utak na responsable sa impulse control, empathy, pag-unawa sa nararamdaman ng iba, at social behavior. Kapag nasira ang parteng ito sa murang edad, nagkakaroon ng isang bata ng mas mataas na tsansa na maging agresibo at mawala ng kakayahang makaramdam ng konsensya. Dagdag pa rito, na-diagnose rin si Ramirez na may temporal lobe epilepsy noong bata siya, na nagdudulot sa kanya ng mga seizure at posibleng mga hallucinatory episodes na nagpabago sa kanyang perception